Naku po, mga kababayan. Eto po si Senator Bato, mga ka-GPnatics, mukhang at yung kanyang mga kasama sa Senado, gustong i-hijack ang gobyerno. Bakit, mga kababayan? Nagbigay po, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ng kondisyon. Ang mga kaalyado ni Senator Bato, sigurado, syempre kasama rin siya dyan, nalalabas lang daw ang mukong kapag may proteksyon o siya po ay protektado. Ito, pakinggan po natin, mga ka-GPnatics. Abaw? So it is not by desire of Senator Bato na wag siyang pumasok. So that's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason, inuna negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit, o kaya on official business, in this case, may threat eh. So, nagkaroon ng isang paglilinaw ang DOJ noon, but with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng DOJ noon, ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arrestuhin na lang siya, tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Ma'am Plabilin Sabiano. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang, ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato eh. So I talked to someone very close to him. Ang sabi, simple lang sir, ma-assure lang kami ng Philippine government na may day in court siya dito. Kahit arrestuin siya dito sa Pilipinas. Pero yung sasabihin, pwede siyang kunin tapos ipadala na lang sa ibang bansa, ay maninindigan siya. So the threat is the arrest, Senator? Yes, I mean, that's from the start naman, di ba? Kasi nilabas nila na may warrant tapos may ganon, di ba? Oh. So I'm not judging what's right or wrong. I'm just giving you human nature. Di ba? Human nature. Kahit ang Secret Service, pag tingin nila may threat sa presidente, sa vice president, hindi nila papupuntahin doon. Di ba? So hindi po voluntary ang pag-a-absent ni Senator Bato. Gustong-gusto niya po pumasok sa session. Mga kababayan, narinig niya, pero isa-isay natin yung mga pinagsasabi nitong si Mr. 10K. Unang-una, mga kababayan, etong si Senator Bato, gustong-gusto daw niyang pumasok. Kaya lang, mga kababayan, may threat daw sa buhay niya. Unahin natin, mga kababayan, sino ba nagbigay ng unang rito? Kumbaga, sino ang unang nagpasaring na meron na itong warrant of arrest? Balikan natin, mga kababayan, si Boying Rimulya, di ba? Na nakakasama man ng loob, mga ka-GPnatics, na itong magkapatid na to, mukhang palpak eh. Nauuna yung papresko, nauuna yung, alam nyo, napipreempt lahat yung mga nangyayari. Imbis na madali sanang hulihin itong si Bato, wala napapatagal ang trabaho. Parang ito ay indirect na pagsasabi, oy Bato, magtago ka na. Di ba? Mga kababayan, ganyan lang yung nakikita ko dyan eh. Ngayon, na-verify nila na wala naman talagang warrant of arrest. Mga ka-GPnatics, nag-file sila. Nag-TRO rin sila sa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, teka, bakit kayo magti-TRO? Wala nga kami nakikitang warrant of arrest eh. Pero, again, mga kababayan, nagtatago na si Bato. Ayaw na pumasok, pero tumatanggap ng sweldo. Diba? Yun ang masakit sa ating mga Pilipino. Kasi kapag sa ibang mga tao, pangkaraniwang empleyado, wala na, cut na kaagad ang sweldo, AWOL ka na kaagad, pero ito ilang buwan na. Since November, mga kababayan, si Senator Bato ay hindi na pumapasok. Yet, tumatanggap pa rin ng sweldo. Nagpapalaki pa rin ng kanyang tiyan, mga kababayan. Tapos, etong si Cayetano, ang sinasabi niya,
napapasok lang daw itong si Senator Bato, mga kababayan, kapag nagkaroon sila ng assurance sa gobyerno, mga ka-GPnatics. Anong gusto nila mangyari? Ha? I-hijack nila ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Na kailangan daw, mga kababayan, bago ito hulihin si Bato, ay kailangan dumaan daw muna sa local court. Teka, ano ba sinasabi ng ating batas, mga kababayan? Dahil tayo ay hindi na member ng ICC, dahil yan sa kasalanan ni Digong Duterte sa kagustuhan niya na hindi na po siya mapanagot, mga kababayan, kumalas tayo sa ICC. In that point, sa pagkalas natin sa ICC, mga ka-GPnatics, hindi na po applicable sa atin yung batas na sinasabi na dapat dumaan muna tayo sa local court bago bitbitin itong si Senator Bato, di ba? Oh, kita nyo kay Duterte. Ano nangyari diyan kay Duterte? Di ba dinampot, hindi na dumaan sa local court? Kasi mga ka-GPnatics, hindi na po tayo cover nung sinasabi nyong mga batas. Dahil hindi na tayo member eh. Yung competent court na sinasabi nyo, hindi na po yung local court. Kaya tinatarantado tayo ng mga ito. Gusto nyo pa ipahamak? Kita nyo mga kababayan, dito pa lang sa simpleng bagay na to. Maging si Senator Robin Padilla ay umamin na pinapatago niya talaga si Senator Bato. Tingnan nyo po kung paano po nila, mga kababayan, protektahan yung kanilang mga kasamahan. So yung sinasabi ko kanina, sa impeachment ni Sara Duterte, wala na kayong aasahan dyan. Ang gusto lang natin, marinig, mga kababayan, yung mga iahanda nung mga prosecutors laban kay VP Sara Duterte. At tingnan natin kung ano magiging reaksyon ng mga senador doon. Oh, ito pa. So it is not by desire of Senator Bato na wag siyang pumasok. So Okay, sabi niya, it's not by desire of Senator De La Rosa na wag siyang pumasok. Again, mga kababayan, hindi niya desire na hindi pumasok. Pero alam mo na itong si Bato De La Rosa ay halal ng bayan. So dapat, mga kababayan, ang inaalala nila, di ba sabi nga nila nung una, oy, kayo ang mahalaga sa amin. Oh, walang kwenta ang buhay na ito. Walang kwenta ang kalagayan. Wala kami dito kung wala kayo. Nasaan na yun? Di ba? Nasaan na yung pananagutan mo sa taong bayan? Nasaan na yung responsibilidad nyo sa taong bayan? It's not your desire na hindi pumasok. But then again, it is your responsibility, mga kababayan, na magtrabaho ka for the sake of the Filipino people. Di ba? Inihalal ka dyan, binabayaran ka. O tapos, nagtatago ka lang, hindi ka pumapasok. Nagpapalaki ka lang ng tiyan. And if you are brave enough, mga kababayan, kagaya ng sinasabi mo dati, make my day, Mr. Trillanes. Gusto mo, sumama ka pa. Ha? Samahan mo ako. Dakdak ka ng dakdak dyan. Saksak. Satsat ka ng satsat. Sabi niya pa, di ba? Ngayon, mga kababayan, talagang lumalabas ang katotohanan na isa talagang duwag itong si Bato, mga kababayan. Isang duwag. Tama yung sinabi dati, yung kinukwento na pati yung pinakita, di ba? Mayroong isang parang Goodbye Philippines. Tumakbo ka agad si Bato de la Rosa. O, tapos yung may bomba pa, mga ka-GPnatics, doon sa meeting sa Davao. Nauna pa siya kay VP Sara Duterte na tumakbo. Oh. it's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason, inuna negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit, o kaya on official business, in this case, may threat eh. So, nagkaroon ng isang May threat. Hindi ko makuha yung threat na yan. Hindi ko makuha yung threat na yan. Di ba, when you are in power, when you were in power, di ba, kasama ni Duterte, ang tapang-tapang mo. Di ba? Wala kang inuurungan. You even said to the Filipino people, kung galit kayo sa mga adik, kung galit kayo sa mga kriminal, puntahan nyo. Sunugin nyo yung bahay, pagpapatayin nyo. And now, mga kababayan, na alam natin, iniimbestigahan kayo. Ngayon na
Alam natin, ang nangyari doon sa kaso ni Duterte ay binasahan na siya ng confirmation of charges. Eh syempre, mga kababayan, we are expecting yung mga co-perpetrators ay magkakaroon na rin ito ng warrant of arrest. Ngayon pa lang. Diba? Ngayon pa lang na magkakaroon yan. Hindi natin alam kung kailan, pero soon, magkakaroon na yan ng warrant of arrest. Dahil alam naman natin, parehas lang mga kababayan, na kapag ang isang nasasakdal ay kailangan po i-hear, kailangan po i-try, ay kailangan mahuli muna, makulong muna. Kaya grabe ang takot nito mga to. Pero nakita natin, mga ka-GP Natics, na walang mangyayari sa Pilipinas kung ang biruin mo, yung mga tao na dapat naglilingkod sa atin, di ba? Ang pinaglilingkuran nila, ang pinoprotektahan nila, yung kapwa lang nila mga senador. Hindi nila naiisip kung ano yung nawawala sa mga Pilipino na habang nagtatago itong si Bato. Ganun naman pala mga ka-GP Natics, as simple as this. Total, wala namang silbi. Anong silbi ng pagtatago mo, mga kababayan, na wala kang nagagawa, same as na ikaw ay mahuli. Di ba? Kung ako, papahuli ko na lang talaga to. Kasi wala naman din hindi naman pumapasok, wala naman nagagawa sa Pilipinas. Parang nandun din siya sa ibang bansa. Parang nakakulong din siya kasi walang nagagawa Hoy, meron naman GP, nakakapirma yan ng mga dokumento. Ay, oo nga pala, no? Nakakapirma pala to ng mga dokumento. Magaling pala yung mga kasamahan nito. Nilinaw ang DOJ noon. But with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng DOJ noon ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arestuhin na lang siya tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato Stand nyo lang yon, di ba? Stand nyo lang yon na mga kaalyado ni Senator Bato, but that's not the stand of the Philippine government. And we all know na hindi na tayo cover ng sinasabi nyo na kailangan local court lang ang makakapagbigay ng warrant of arrest. Mga ka-GP Natics, huwag tayo magpalinlang sa mga kagaya nito, di ba? Ito yung mga sumisira ng institusyon ng Senado. Ito yung nagpapapangit ng institusyon ng mga Senado, ng Senado. Hindi ko nga alam kung bakit nanalo pa to despite the fact na alam natin na bumibili ito mga kababayan ng mga surveys. Bumibili ito ng mga boto ng tao, 'di ba? Yung sabi nila kay Mokauson, kay Banat Bay, sige kausapin niyo yung mga 'yan. Nababayaran yung mga 'yan. So, ibig sabihin sila, nagbabayad. Sila ay bumibili. Wala, mga ka-GP Natics. Kasi masyado pong, masyado pong malamlam. Masyado pong mabait yung batas natin. Na hindi na po ito, sabi ko nga sa inyo, hindi na nakakasabay sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa natin. And in fact, tayo po, mga kababayan, tayo po yung talagang tinatamaan. Yung tayo po talaga yung naapektuhan. Tayo, kumbaga, sa bagyo, mga ka-GP Natics, tayo yung casualty. 'Di ba? Sa nangyayaring ito. Piruin mo, napakaswerte nila ba to? Nagtatago, walang trabaho, sumasahod. At hindi lang basta sahod. Siguro yung 400,000, compare mo sa mga magsasaka, compare mo sa mga pangkaraniwang empleyado, mga kababayan, naku po, siguro nagkandamatay na yung mga loko-loko. Nagkandamatay na yung mga empleyado, mga kababayan. Hindi ba makuha yung 400,000 na yon? Diba? Samantalang, dito kay Bato, titihaya lang mga ka-GP Natics. Diba? Titihaya lang, mag-aantay lang ng isang buwan. Wow, matik. Almost 400,000. Buisit na yan. Diba? Ang gusto nila, bigyan ng proteksyon, mga kababayan ng gobyernong ito, bigyan ng assurance daw. Si Senator Bato na hindi siya ipapahuli. Uy, tandaan po natin, kapag ang Interpol, hindi tayo pwedeng tumanggi. Hindi pwedeng maging
Mga kababayan, one way lang. Alam natin na humihingi rin tayo ng tulong sa Interpol pag kailangan natin, pag meron tayong gusto mga pauwiin, pag gusto natin na merong mahuli. Di ba? Tapos ang gusto ninyo, one way? Ha? Ano yun? Meron bang ganon? Parang timang ang putik. May threat sa warrant of arrest. Natatakot lang. But hindi ito totally na sabi nga ni Sara Duterte, mga kababayan, 'di ba nung tinanong siya? Oh, mas maigi na nga daw na mahuli, at least buhay pa kaysa daw yung patay na. Oh. Wala, mga kababayan, sila din talaga. Tama po kayo, Naomi Shin. Tama kayo, Ma'am Allen Arsenas, na talagang yung mga senador din ang talagang lumalabag, no? Sila din yung nagpapakita ng nagpagbibend ng law, paglabag sa batas natin. Sila yung nagpapaikot sa Pilipinas. Kaya hindi po napapanagot yung mga tao na to kasi binibigyan ng protection eh. Oh, eto pa, mga ka-GPnatics. No, ayan.